kids! I'm Teacher Jeanette. For our time of giving, let me encourage you from the book of Deuteronomy 28 verse 1, ICB version. You must completely obey the Lord your God, and you must carefully follow all of His commands I am giving you today. Then, the Lord your God will make you greater than any other nation on earth. Kids, kapag may instruction ang parents or guardians ninyo at sinunod nyo sila, for sure, sila ay inyong mapapasaya. Minsan naman, kung may pagkakataon, nagbibigay sila ng reward sa inyo. Ganon din si God, who is our big and great God. Blessing will come for those who completely obey and keep His commands. And now, let me lead you to our prayer. Heavenly Father, thank you for reminding us that we have to faithfully obey and carefully keep your commands. Thank you for always protecting us and keeping us healthy. Help us to faithfully give back as we follow your word. Please accept our offering. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, class. Magbobotohan tayo kung sino ang magli-lead ng flag ceremony natin at prayer tomorrow. Sino gustong mag-volunteer? Teacher Jane, binaboto po namin si Seth. Wow! Magandang idea yan. Sige, ikaw na Seth ang magiging leader ng class. Po? Bakit ako? Yes! Ikaw nga Seth, kasi naniniwala silang kaya mong mag-lead. Ah! Oh? Talaga? Okay, class. Dito na nagtatapos ang online classes natin for today. Alright, so see you tomorrow. Bye! Oh no! Kinakabahan ako mag-lead ng flag ceremony at saka prayer. Paano ako mag-lead ng flag ceremony at prayer? Uy! Ouch! Ay! Hey! Hey! Tulog naman dyan to! Hello! Ay! Sorry! Sino ka? Grabe pagkatulala mo ina. Inuwi mo, buti ka na ako di makaya na dun. Buti na lang, meron akong assurance at insurance. Po? Di ko gets. Maintindihan mo rin balang araw ang ibig kong sabihin. Anyway, moving forward. Sir po, sir. Sino kayo? Ako kaya ang pinakapaboritong host sa episode at palabas na ito. Ikaw? Madami bang host dito? Ako lang. Bakit ba? Ah, okay. Sabi niyo po eh. Anyway, bakit parang natatakot ka? At saka, hindi ka makali. Ano bang nangyayari? Kasi po, inassign po ni Teacher Jane ako po mag-lead ng flag ceremony at opening prayer. Okay naman yun. Anong nakakatakot dun? Kasi po, di po ako marunong mag-pray. Madali po ako mataranta. Tsaka po, di po ako marunong mag-lead. Ano pong dapat gawin para ma-overcome ko to? Aha! Mukhang kailangan mong mag-develop ang iyong leadership skills. Leadership? Kaya ko po ba yun? Magandang katanungan yan. Dahil dyan, meron na naman tayong amazing question ngayong araw na ito. Ano nga ba ang leadership? At para mas lalo natin maintindihan ang ibig sabihin nito, tawagin natin ang ating key question ngayong araw na ito. Eto na! Wow! Salamat na, Finder! Hello, Seth! Hello! Maaari mo ba kaming tulungan masagot ang ating more amazing question ngayong araw na ito? Oo naman, MacFinder. Meron akong nakalap na impormasyon about leadership. Ang leadership daw ay the action of leading a group of people or an organization. Ang tawag sa kanila ay leader.
At may ikakwento akong storya ng isang sikat na character sa Bible. Wow! Talaga? Sige! Noong unang panahon, sa Old Testament, may isang lalaking nangangalang Moses. Siya ay tagapag-alaga ng mga alagang hayop ng kanyang manugang na si Jethro. Matapos siyang tumakas at iwan ang kanyang naging buhay sa Ehipto dahil sa kanyang nagawa roon. Habang siya ay nagpapastol ng mga alagang hayop, biglang nagpakita ang Panginoon kay Moses sa pamamagitan ng burning bush. Siya ay namangha sa kanyang nakita at di siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil hindi nasusunog ang bush pero nagliliyab. Mamaya lang ay biglang may boses na lumabas sa nagliliyab na bush at tinawag ang pangalan ni Moses ng 2 beses. Moses, Moses, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nandito ako upang iligtas ang iyong mga kababayan mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto at gagamitin kita upang ipaalam ito sa Pero at ililid mo ang mga kababayan mo patungo sa lupang aking pinangako. At ang sabi ni Moses ay, Ako? Bakit ako? Di sila maniniwala sa akin. Hindi rin po ako magaling magsalita upang sila ay mahikayat. Mabagal din po ang magsalita. Huwag kang mag-alala. Ang tungkod na iyong hawak ay gagamitin ko upang sila ay lalong maniwala at samahan ka ni Aaron para maging tagapagsalita mo. At dahil doon, nagtiwala si Moses sa boses ng ating Panginoon. Gumawa siya ng mga milagro sa tulong ng ating Panginoon upang mahikayat si Pharaoh at mga Israelites na sumama sa kanya, and eventually nilid niya ang mga Israelites na maglakbay patungo sa Promised Land. Wow! Ang galing naman ng story ni Moses. Biyuin mo na gawa niya yun. Kahit nang una, nag-down siya. Tama! Kaya wag tayong matakot na maging leader kapag inassign tayo dahil maniwala tayo, natutulungan tayo ng ating Panginoon para mapagtagumpayan lahat ng task na binigay sa atin. Okay ba yun? Maraming salamat kay Questor sa iyong tulong at sa iyong kwento. Marami kami natutunan. Walang anuman, MacFinder. Tuwagin na lang ako anytime. Ayos ba, kaibigan? Apo, MacFinder, na-inspire ako sa ginawa ni God kay Moises. Nakakatuwa naman. Biruin mo. Ang dami mo natutunan. Na-appreciate ko ang mga natutunan ngayong araw na ito. Apo naman, MacFinder, naisip ko parehas pala kami naramdaman ni Moises. Takot mag-lead. Pero nanalig siya kay God at sinunod niya ito. Kaya nagawa niya ang mga bagay mahirap gawin ang isang ordinaryong tao. Quick ka dyan! When we become faithful in the little things, therefore, we can be entrusted in the bigger things in the future kahit bata ka pa lang. Wow, talaga po ba? Na-excite naman po ako. Oo naman. Siyempre, of course, being a leader, it doesn't mean na ikaw ay magiging boss o utos ka ng utos. Leadership means you're the one who will lead your team in the right manner, of course, according to the will of God. Wow, ganun po pala ang leadership. Bilang leader, dapat tulungan niyo po sila mag-grow their faith in God and be a good leader. Tumpa! Oh, paano ba yan? Excited ka na bang mag-lead ng inyong flag ceremony? Of course, inyong opening prayer? Opo, magpa-practice na ako at hihingi na ako ng tulong sa parents ko para mag-guide nila ako sa gagawin ko. Maraming salamat, MacFinder! Paalam! Maraming salamat din! Paalam!
Meron na naman tayong nasagot ngayong araw na ito na more amazing question. Kaya muli, ako, si Mac Finder, ang nagsasabing stay curious, ask question, and let's seek answers together. Dito lang sa Mac Finder. At ang ating power verse ngayong araw na ito ay Joshua chapter 1 verse 9 ICB version. At ang sabi dito ay, remember, the Lord has commanded you, be strong and courageous. So do not be afraid. The Lord your God will be with you everywhere you go. Hello kids! Ang ganda ng story natin today about Moses, no? Kahit feeling niya, hindi niya kayang maging leader. Yet God is so faithful and good to give him the power and the wisdom that he needs to lead. Kaya naman ngayon, gagawa tayo ng I Am a Leader craft to remind us that we can do anything and we can be a leader with the help of God and the Holy Spirit. Tara, simulan na natin. Mga kailangan, gumuhit ng bilog sa ating art or colored paper, gupitin ito gamit ang gunting. Maging maingat sa paggamit ng gunting, maaari magpatulong sa mga nakakatanda. Tupiin ang gaya ng nasa video, lagyan ng long gitna, at ipatong ang popsicle stick. Tupiin ulit na parang isang kapa. Yan ang buhok, mukha at mga damit gamit ang makukulay na mark. Gawing makulay at lagyan ng mga disenyo ang kanyang mga damit. Lagyan ng luwang parte ito para hindi bumukas ang kapa. Sulat ang katagang I am a leader at lagyan ng pangalan sa ibaba para magpaalala ito sa kwento ni Moses. Maaaring gumawa pa ng marami at i-share ito sa ating mga kaibigan. Laging tandaan, you are a leader.
that's it for our quiz time. How did you go? Nag-enjoy ba kayo? Naka-perfect ba kayo? And na-memorize niyo ba ang ating memory verse? See you again next week para sa ating quiz time!